Paano kung ang isang marka sa muka ang maging dahilan para itakwil ka ng sarili mong pamilya? At paano kung isang araw, may isang taong dumating na nakita ang kagandahan mo, hindi sa panlabas, kundi sa iyong puso? Ito ang kwento ng isang dalagang lumaki sa sakit ng panghusga at pagtanggi. Sanay siyang itago, sanay siyang maliitin. Hanggang sa makilala niya ang isang lalaking tila kayang baguhin ang lahat. Ngunit hindi lahat ng pag-ibig ay madaling ipaglaban. Sa likod ng kanilang pagkikita ay may mga lihim, pagtataksil at isang pangyayaring maaaring tuluyang maghiwalay sa kanilang landas. Kung minsan sapat ba ang pag-ibig para malampasan ang lahat? O may mga pagkakataong pati tadhana ay tila lumalaban? Sa isang sulok ng Maynila, ipinanganak si Andrea Montes na may malaking marka sa mukha. Isang tanika lang nakakabit sa kanyang pagkatao bago pa man niya matutunan ang kahulugan ng salita. Para sa kanyang ina, si Aling Corina at kapatid na si Marisa. Ang marka ay hindi lamang pisikal. Ito ay simbolo ng kapangitan, isang mantsa sa kanilang pamilya. Hindi ko maintindihan. Bulong ni Aling Corina, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit habang nakatitig sa sanggol na si Andrea sa incubator. Bakit ganon? Bakit ganyan? Hindi ba't sinikap ko maging maayos ang lahat? Mommy, huwag kang mag-alala. Sabi ni Marisa na noon ay 5 taong gulang pa lamang, ngunit kinakikitaan na ng pilyang ugali. Baka naman mawala rin yan, di ba? O kaya tabunan na lang natin ang make-up paglaki niya. Ngunit hindi nawala ang marka. Sa bawat taon na lumilipas, lalong lumalaki si Andrea at lalong lumalalim ang guhit ng marka sa kanyang muka. Lumalaki din ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Andrea, huwag kang lumabas ng bahay kung ganyan ang itsura mo. Mariing sabi ni Aling Corina, isang umaga ng balaki ni Andrea na maglaro sa labas. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Hindi ba't nakakahiya? Pero mommy, gusto ko lang po sana makipaglaro kina Nena. Pakiusap ni Andrea, halos pabulong. Kahit saglit lang po. Wala, bumalik ka sa loob. O kaya ilagay mo yung maskara mo. Utos ni Aling Corina. Itinuro ang isang lumang panakip mukha. Mas mabuti na yan kaysa makita nila yung nasa mukha mo. Mami, hindi naman po ako nakakatakot Sabi ni Andrea, lumuluha ang mga mata. Hindi. Bakit kaya laging takot ang tingin nila sa'yo? Tanong ni Aling Corina, umiiling-iling. Pangit. Yan nagsasabihin nila sa'yo, Andrea. Pangit. Si Marisa naman, madalas siya pa ang nagpapasiklab ng apoy. Bakit kaya hindi ka nalang magtago sa kwarto mo? Mas bagay sa'yo dun, di ba? Pangaasar niya habang pinapanood si Andrea na pilit magbasa sa sala. Ate Marisa, tumigil ka na. Saway ni Andrea, pilit na pinipigilan ang luha. Bakit? Totoo naman, di ba? Kung ako ikaw, hindi na ako lalabas. Nakakahiya kaya. May marka ka sa mukha. Mukha kang halimaw. Dagdag ni Marisa na tumatawa. Marisa, tama na yan. Sabi ni Aling Corina, ngunit wala sa tono nito ang tunay na pagbabawal. Hayaan mo na ang kapatid mo. Kung gusto niyang magpakamartir sa sala, hayaan mo. Lumipas sa mga taon at naging isang anino si Andrea sa sariling tahanan. Hindi siya makapagpatuloy sa pag-aaral ng maayos dahil sa pambubuli at sa kagustuhan ng kanyang pamilya na itago siya. Nasanay siyang umiwas sa salamin, umiwas sa matatalim na tingin at lalong umiwas sa mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging tahimik, may malalim na pag-asa na gumagapang sa kanyang puso. Ang pag-asang matagpuan ng isang tao na makakakita sa lampas ng kanyang balat. Isang araw habang nagtatrabaho siya sa isang coffee shop bilang part-timer, isang trabahong pinilit niyang makuha upang makalabas at kumita para sa sarili at kahit konti para sa kanyang pamilya. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, malinis ang tindig, at may mga matang nagpapahiwatig ng lalim at katalinuhan. Si William Gonzalez. Magandang umaga, ang sabi ni William nakangiti. Isang Amerikano, blacklist. Nagulat si Andrea sa kabaitan ng boses nito. Karaniwan kapag nakita siya ng mga tao,
Ibang reaksyon. May nagugulat, may umiiwas ng tingin, may nagbubulungan. Ngunit si William, tinitigan lang siya sa mata na para bang wala siyang nakikitang kakaiba. Sige po, sagot ni Andrea bahagyang nautal. Isang Americano Black, may iba pa po ba? Wala na, salamat, sagot ni William. Anong pangalan mo? Andrea po, sagot niya bahagyang nagulat sa tanong. Andrea. Pag-uulit ni William, tumango. Magandang pangalan. Ako nga pala si William. Napakasimple ng pagpapakilala. Ngunit para kay Andrea, ito ay isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, parang may nakakita sa kanya, hindi sa kanya marka. Salamat po, William. Wait lang po ang kape niyo ha, sabi ni Andrea at mabilis siyang kumilos para ihanda ang order. Bumalik si William sa coffee shop halos araw-araw. Pagkatapos nun, lagi siyang umorder ng Amerikano at lagi silang nag-uusap sandali habang inaantay niya ang kape. Hi Andrea, kumusta ka? Tanong ni William isang hapon nakaupo sa counter. Ayos lang ako, William. Ikaw po? Sagot ni Andrea nagpupunas ng tasa. Mabuti naman. Well, marami lang ginagawa sa opisina, sabi ni William. Alam mo Andrea, napansin ko lagi ka nakangiti. Kahit busy at kahit minsan may mga customer na bastos. Nahihiya si Andrea. Ganun po ba? Ayoko lang naman po kasing maging nega. Hindi lang yan, sabi ni William diretso ang tingin sa kanya. May kapayapaan sa mga mata mo. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo. Naramdaman ni Andrea na namumula ang kanyang muka. Salamat po sa papuri. Hindi to papuri, Andrea. Observation lang. Tugon ni William ngumiti. May tanong ako, okay lang. Ano po yun? Bakit parang lagi kang umiiwas sa matatalim na tingin ng ibang tao? Tanong ni William, subalit ang tinig nito ay malumanay, puno ng pag-unawa. Napanganga si Andrea. Ito ang unang pagkakataong may nagtanong sa kanya ng direkta tungkol sa kanyang birthmark nang walang panghusga. Kasi po... Napatigil siya, naghahanap ng tamang salita. Sanay na po ako na ganun ang reaksyon ng mga tao eh. Dahil sa birthmark mo? Tanong ni William, tumango lang si Andrea. Andrea, ang birthmark mo, bahagi ng kung sino ka. Hindi to ang buong ikaw. Hindi rin ito ang nagdidikta ng halaga mo bilang tao. Pero po kasi para po sa karamihan, ito po ang unang nakikita nila eh. Sabi ni Andrea, malungkot ang tono. At ito rin po ang nagdidikta kung paano nila ako pakikitunguhan. Kung ganun ang pagtingin nila, kasalanan nila yan, hindi sa'yo. Sabi ni William, seryoso ang mukha. May mga tao na nakakakita lang sa ibabaw, Andrea, pero meron din namang nakakakita sa loob. Sa mga salitang yun, naramdaman ni Andrea ang init na gumagapang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganun. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na lang tungkol sa kape ang pag-uusap nila. Nagkikwento si William tungkol sa kanyang negosyo, sa mga hamon na kinakaharap niya at sa kanyang mga pangarap. Si Andrea naman, dahan-dahang nagbubukas, nagkikwento tungkol sa kanyang pagkabata, sa pamilya niya at sa kanyang mga pangarap na itinago. Mahirap po talaga, sabi ni Andrea isang hapon. Naglalakad sila sa parke matapos ang shift niya. Yung pakiramdam na hindi ka tinatanggap ng sarili mong pamilya, hindi ko alam kung may magmamahal pa sa akin, William. Andrea, wag mong sabihin yan. Sagot ni William, hinawakan ng kanyang kamay. Ang paghawak niya ay malumanay, puno ng paggalang. Ang pag-ibig, hindi pinipili. Batay sa kung anong itsura mo sa labas. Ito ay tungkol sa kung sino ka sa loob. Pero, walang pero, Andrea. Maring sabi ni William, subalit ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Nakikita ko ang kabutihan mo, ang lakas mo, ang ganda ng kalooban mo. At para sa akin, mas mahalaga yon kaysa sa anumang marka. Salamat po. Bulong ni Andrea, lumuluha ang mga mata. Salamat po sa'yo. Andrea, sabi ni William, tumigil sila sa paglalakad at hinarap niya si Andrea. Gusto sana kitang yayain sa isang formal date.
Hindi lang bilang magkaibigan. Nagulat si Andrea. Ah, formal date? William, sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Sagot ni William na nakangiti. Kung papayag ka siyempre. Pero, paano kung... Walang paano kung Andrea. Ang importante kung anong gusto mo. Putol ni William sa kanyang pag-aalala. Gusto mo ba ako makasama sa isang date? Nag-isip si Andrea. Nararamdaman niya ang kaba, ang takot sa paghusga. Ngunit sa mga mata ni William, walang anuman kundi pagtanggap at pagmamahal. Mm, oo, oo William. Sagot ni Andrea. Lumabas ang ngiti sa kanyang labi sa unang pagkakataon na may tunay na saya. Gusto ko. Hindi nagtagal nalaman ng pamilya ni Andrea ang tungkol kay William. Isang hapon, nakita ni Marisa si Andrea na bumaba sa isang mamahaling sasakyan at si William ang nagmamaneho. Sino siya? Tanong ni Marisa, malaki ang mata. Bakit ang ganda ng kotse? Ang gwapo pa ng kasama mo. Teka, boyfriend mo? Ate Marisa, ano ba? Sabi ni Andrea na nahihiya. Hindi mo na kailangan silipin pa. Silipin? Narinig ko pa nga ang pangalan mo, Andrea. Sabi ni Marisa. Bilyonaryo ata yan. Bakit mo naman tinatago sa amin? Wala naman ako tinatago eh. Sagot ni Andrea. Kaibigan ko lang si William. Kaibigan? Ba't parang masigit pa sa kaibigan ang tingin niya sa'yo? Sabi ni Marisa nakangiti ng mapanukso. Aba, Andrea, gumaganda ka na. May bilyonaryo ka na, di mo man lang sinasabi. Narinig ni Aling Corina ang usapan. Ano yan, Andrea? Oh, sino kasama mo? Bakit di mo kasama ang kapatid mo kung may ganyang klaseng kaibigan ka? Mami, hindi naman po ako nagtatago eh. Saka, ano naman po kay Ate Marisa? Tanong ni Andrea. Anong ano? Syempre, dapat alam ko. Magulang mo ako. At dapat kasama rin si Marisa. Sabi ni Aling Corina, kunot noo. Baka mamaya kung sino-sino lang pala kinakasama mo. Mami, isa po siyang respetadong tao. William Gonzales po ang pangalan niya. Sabi ni Andrea, pilit na ipinagtatanggol si William. Nagulat si Aling Corina. William Gonzales? Yung may-ari ng Gonzales Group of Companies? Yung bilyonaryo? Opo, sagot ni Andrea na kinakabahan. Biglang nagbago ang reaksyon ni Aling Corina. Ang kunot sa noo niya, napalitan ng isang malapad na ngiti. Aba, Andrea, ba't di mo naman lang sinabi sa amin? Ang galing-galing mo naman. Sigurado kang ikaw ang kasama niya? Mami, bakit naman po ganyan ang takbo ng isip niyo? Tanong ni Andrea, pakiramdam niya ay nasasaktan. Bakit? Ano ba ang gusto mong isipin ko? Nakasama ka ng isang bilyonaryo na may marka sa mukha? Aba, sigurado ka bang hindi ka lang niya pinaglalaruan? Sabi ni Aling Corina. Hindi po ganun si William. Pagtatanggol ni Andrea. Talaga ba ha? Kung ganun, bakit hindi mo siya yayain dito sa bahay? Makilala namin siya. Sabi ni Aling Corina, may kinang ang mga mata. Gusto ko siyang makausap. Nagalangan si Andrea. Ayaw niyang ipakilala si William sa kanyang pamilya, lalo na at alam niyang gagamitin lang nila ito para sa kanilang sariling interes. Ngunit hindi siya makatanggi. Sige po, Mami, tatanungin ko po siya. Sagot ni Andrea. Pagkaalis ni Andrea, nag-usap si Aling Corina at Marisa. Marisa, ang kapatid mo, may bilyonaryong boyfriend. Sabi ni Aling Corina, excited. Hindi ko akalain na makakakuha pa siya ng ganun. Akala ko habang buhay na siyang magtatago sa bahay. Mommy, imposible yan. Sabi ni Marisa. Paano naman magkakagusto ang isang William Gonzales sa kanya? Baka kalokohan lang yan. Kalokohan? Nakita ko ang sasakyan, mamahalin yan. Sabi ni Aling Corina. Hindi, may plano ako. At anong plano mo, Mami? Tanong ni Marisa, lumapad ang ngiti. Kung nagka-interes ang William Gonzales na yan kay Andrea, bakit hindi ka nalang mag-apply? Sabi ni Aling Corina na nakangisi. Mas maganda ka naman, mas matalino, mas presentable. Ikaw ang dapat sa kanya, Marisa. Hindi yung kapatid mong may marka. Mami, seryoso po kayo? Pero, paano naman po si Andrea? Tanong ni Marisa, nagliwanag ang muka. Si Andrea? Hayaan mo muna siya. Maganda nang nakahanap siya ng bilyonaryo.
sabi ni Aling Corina. Pero mas maganda kung ikaw makakakuha sa kanya. Isipin mo Marisa ha, kung magiging sa'yo si William, magiging mayaman tayo. Makakalabas tayo sa hirap na to. Sige mami, gagawin ko lahat para makuha si William, sabi ni Marisa, kuminang ang mga mata sa pag-iisip ng kayamanan. Dinala ni Andrea si William sa kanilang bahay isang linggo pagkatapos. Kinakabahan siya ngunit pinilit niya maging kalmado. William, ito yung bahay namin, sabi ni Andrea nakangiti ng pilit. Alam mo naman po, di ba? Simple lang. Maganda, Andrea, sagot ni William, hinawakan ang kamay niya. Ang importante, ang mga nakatira dito. Nasalubong sila ni na Aling Corina at Marisa sa sala. Nagbihis pa ng maganda si Marisa at si Aling Corina naman, nagpakasosyal. William, iho! Maligayang pagdating sa aming munting tahanan, sabi ni Aling Corina, nag-smile ng malapad. Ako nga pala si Corina, ang ina ni Andrea, at ito naman ang kanyang kapatid, si Marisa. Magandang umaga po, sabi ni William, kinamayan si Aling Corina at Marisa. Salamat po sa pagtanggap. Nako, narinig lang namin ang tungkol sa iyo mula kay Andrea, sabi ni Aling Corina, umupo sila sa sofa. Pero bakit ngayon lang namin nalaman na ganito kakayaman? Bakit di mo man lang sinabi, Andrea? Mami, hindi naman po ang kayamanan ng usapan dito, sabi ni Andrea na nahihiya. Nako, huwag kang mahiya, William, sabi ni Aling Corina, nagpapakyut. Alam mong simple lang kami pero may puso naman. Sana huwag mong kalimutan ang anak ko ha, kahit ganyan ang kanyang... Nagtungo ang tingin niya sa marka ni Andrea, pilit na pinigilan ng pagkasuklam. Aling Corina, ang kagandahan hindi lang sa panlabasan niyo. Sagot ni William, seryoso ang kanyang tono. Ang mahalaga po ay ang kalooban, at sa loob, si Andrea ang pinakamaganda sa lahat. Natahimik si Aling Corina, nagpapilit na ngumiti si Marisa. Naka William, ang lalim naman ng sinasabi mo, sabi ni Marisa, inilapit ang sarili kay William. Ako nga pala si Marisa, nag-aaral din po ako. Graduate po ako ng Business Administration, magna cum laude. Ganun ba? Sabi ni William tumango. Opo, magaling po ako sa negosyo. Actually, madalas po akong tumutulong kay Andrea sa mga papeles niya, sabi ni Marisa, nagsinungaling. Ate Marisa, ano ba yung sinasabi mo? Bulong ni Andrea. Sa totoo lang, William, ako mas mahusay sa amin dalawa. Si Andrea kasi medyo mahiyain at hindi masyadong sanay sa mga sosyal na okasyon. Oo, tama. Ikaw lang yung may kayamanan ganyan Aling Corina, salamat sa impormasyon pero ako ang pipili kung sino ang gusto ko makasama. Maring sabi ni William bumaling kay Andrea. Andrea, kung okay lang sa'yo, gusto kong kausapin ka sa labas. Medyo nagiging uncomfortable ako dito. Nagulat si Aling Corina at Marisa. Nagmadaling tumayo si Andrea. Sige. William, excuse me lang po Tumayo si William at hinawakan ang kamay ni Andrea at lumabas sila. Pagkaalis nila, nag-usap si Aling Corina at Marisa. Nako, Mami, bakit ganyan siya? Tinanggihan niya ako sa harap niyo? Sabi ni Marisa, galit. Hayaan mo Marisa, baka nagpapakyut lang yan. Pero nakita mo diba, talagang may gusto siya sa kapatid mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi magtatagal yan, sabi ni Aling Corina. At anong balak mo, Mami? Siyempre gagawa tayo ng paraan para ikaw ang maging kasintahan ni William. Hindi ang kapatid mong may marka, sabi ni Aling Corina, may kinang sa mata. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga plano ni na Aling Corina at Marisa. Madalas nilang tawagan si William, nagpapakilala bilang si Andrea, at nag-iimbento ng mga emergency para lang makausap siya. William, ako nga pala si Andrea, sabi ni Marisa sa telepono, ginaya ang boses ni Andrea. Nako, William, may emergency po. Kailangan ko lang ng tulong mo. Andrea, anong nangyari? Tanong ni William, nag-aalala. Ano po nawawala po kasi yung wallet ko. Hindi po ako makauwi, sabi ni Marisa. Pwede mo po ba akong sunduin sa lugar na to? At sinabi niya ang isang lugar na malayo at sikat sa mga mayayaman. Siguradong makikita sila doon. Dumating si William, nakita niya si Marisa, nakangiti.
Tumawag muli siya. Hello, Andrea. Okay ka lang ba? Kaya ko pa at sana maging okay din ang lahat. Maya-maya, lumapit siya kay Marisa. Nako, William, pasensya na ha. Ako nga pala si Marisa. Nag-text po kasi si Andrea eh. Kailangan ko daw po kayong kausapin. Talaga? Tanong ni William, nakakunot ang noo. Wala naman siyang binabanggit sa akin. Hindi niyo po alam? May importanteng meeting po kasi siya ngayong gabi eh. Kaya po akong pinapunta niya para kausapin kayo. Sabi ni Marisa, nagsinungaling nang walang pag-alinlangan. Ano po bang pinag-uusapan niyo? Marisa, alam kong hindi ka si Andrea. Maring sabi ni William. At hindi ko gusto ang ginagawa mo. Nagulat si Marisa. Ako? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Naintindihan mo ako. Hindi mo kailangang magsinungaling para lang makipag-usap sa akin. At lalong hindi mo kailangang gamitin si Andrea. William, hindi po ako nang-aabuso. Gusto ko lang po kayo makilala ng maayos eh. Alam ko pong may gusto kayo sa kapatid ko. Pero sana po pagbigyan niyo rin ako makilala kayo. Sabi ni Marisa, nagpipilit na maiyak. Hindi. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon para sa kung ano man ang balak niyo sa akin o kay Andrea. Sabi ni William at umalis. Pag-uwi ni William, tinawagan niya si Andrea. Andrea, gusto kitang kausapin. Sabi ni William, seryosong tono. Ha? Ano nangyari, William? May problema ba? Tanong ni Andrea, kinakabahan. Si Marisa, ang kapatid mo. Ginagamit ang pangalan mo para makipagkita sa akin. At ang nanay mo, sinusuportahan siya. Sabi ni William, nagulat si Andrea. Hindi ko po alam ang tungkol dyan eh. Pasensya na. Andrea, kailangan mong kausapin ang pamilya mo. Ayokong nagkakaproblema ka dahil sa akin. Pero mas ayokong ginagamit ka nila. Sabi ni William. Oo, kakausapin ko po sila. Sagot ni Andrea, naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Bakit ganon ang pamilya niya? Pag-uwi ni Andrea, hinarap niya ang kanyang ina at si Marisa. Mami, ate, bakit niyo po ginamit ang pangalan ko? Tanong ni Andrea, mahina ang boses. Bakit po kayo nagsisinungaling kay William? Andrea, huwag kang magpanggap na inosente. Ginagawa lang namin to para sa ikabubuti ng pamilya natin. Hindi ka naman makakakuha ng bilyonaryo kung hindi dahil sa amin. Hindi po kasalanan ni William na mayaman siya. At hindi po niyo kailangang gumawa ng ganitong klaseng kalokohan para lang makuha ang pera niya. Sabi ni Andrea, tumataas ang boses. Pero bakit? Ano bang gusto mo? Magpakasal ka sa kanya tapos maghihirap pa rin tayo? Sabi ni Aling Corina. Siyempre pera ang habol namin. Sino ba naman ang hindi? Mami, hindi po ganun si William. Mahal niya po ako. Sabi ni Andrea na lumuluha. Mahal? Andrea, tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Sabi ni Aling Corina, itinuro ang salamin. May marka ka sa mukha. Sa tingin mo, mahal ka niya dahil sa marka mo? O baka pinaglalaroan ka lang niya? Hindi po totoo yan! William is a good person. Hindi po niya ako paglalaroan. Sigaw ni Andrea. Pero tingnan mo naman ako. Sabi ni Marisa, lumapit kay Andrea. Mas maganda ako sa'yo. Mas bagay ako sa kanya. Bakit hindi mo na lang ako suportahan? Ate, kapatid kita. Hindi ka dapat ganyan. Sabi ni Andrea, halos humihikbi na. Kapatid? Pero balak mong suluhin ng bilyonaryo? Ano naman yan? Hindi ka na tinatanggap ng sarili mong pamilya. Sana makinig ka sa amin. Sabi ni Marisa na umiiling. Hindi ko kayo susundin. Sabi ni Andrea, tumakbo papunta sa kanyang kwarto na umiiyak. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Sa kabila ng pagtatangka ng pamilya ni Andrea, nasirain ang kanilang relasyon, patuloy na lumalim ang pagmamahala ni na Andrea at William. Mas naging matatag si William sa kanyang paninindigan at mas naging protektibo kay Andrea. Andrea, huwag mo masyadong intindihin ang sinasabi ng pamilya mo. Sabi ni William, yakap-yakap si Andrea. Ang importante ay tayo, ang pagmamahala natin. Pero, William, masakit pa rin sa akin yun. Sabi ni Andrea, ang kanyang boses ay nanginginig. Yung pakiramdam na pati ang sarili kong pamilya. Gustong sirain ang kaligayahan ko. Alam ko, Andrea. Sagot ni William, hinaplos ang kanyang buhok. Pero hindi ka naman nag-isa. Ako ang pamilya mo ngayon at hindi kita iiwan. Salamat, William.
Isang gabi habang nagmamaneho si William pauwi kay Andrea, matapos ang isang romantic dinner, biglang may sumalpok na bus sa kanilang sasakyan. Mabilis ang pangyayari at nagdilim ang lahat para kay Andrea. Andrea! Andrea! Sigaw ni William pilit na gumapang patungo sa kanya. Ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Nagising si Andrea sa isang hospital. Ang kanyang ulo masakit at ang kanyang katawan abala sa mga tube. Nasaan ako? Tanong ni Andrea mahina ang boses. Andrea, anak! Salamat sa Diyos at gising ka na! Sabi ni Aling Corina nakaupo sa tabi niya. Sino po kayo? Tanong ni Andrea na kinakabahan. Nagulat si Aling Corina. Andrea, ako ang nanay mo! Nagkaroon ka ng aksidente, anak! Pumasok si William, gulo ang buhok, at may bendas sa kanyang ulo. Andrea, gising ka na! Sino po kayo? Tanong ni Andrea napatingin kay William. May bahagi sa kanya na parang pamilyar ang muka pero walang ala-ala, walang koneksyon. Nalaglag ang puso ni William. Andrea, ako si William, ang boyfriend mo. Boyfriend? Wala akong boyfriend. Sabi ni Andrea umiling. Hindi ko po kayo kilala. Andrea, sabi ni William pilit na hinawakan ng kamay niya. Ako to si William. Naalala mo ba? Ang Americano Black. Naglakad tayo sa parke, ang mga kwentuhan natin. Wala akong maalala. Sabi ni Andrea na umiiyak. Sino po ba talaga kayo? Ayoko po sa inyo. Nagkatinginan si William at Aling Corina. Tanging pagkabigla at lungkot ang makikita sa mukha ni William. Ngunit sa likod ng mga mata ni Aling Corina, may bahagyang kislap ng pag-asa. Na-diagnose si Andrea na may selective amnesia. Nawala sa kanya ang mga ala-ala mula sa pagkikita niya kay William, ang kanyang pamilya, lalo na si Aling Corina at Marisa. Nakita ito bilang isang pagkakataon. Mami, tingnan mo! Hindi niya naaalala si William. Ibig sabihin, pwede ko na siyang agawin. Sabi ni Marisa na excited. Oo, Marisa, ito na ang pagkakataon mo, pero kailangan natin maging maingat ha. Kailangan nating palabasin na ikaw ang mahal ni William. Sabi ni Aling Corina nang umingiti. Laging binibisita ni William si Andrea sa hospital. Pilit niyang pinapaalala ang kanilang mga alaala, ang kanilang pagmamahalan. Andrea, naalala mo ba nung una tayo nagkita sa coffee shop? Palagi ka nakangiti nun eh. Kahit na may mga tao na masama ang tingin sa'yo, lagi ka nakangiti. Sabi ni William, nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ko po maalala talaga eh. Sagot ni Andrea, blanco ang tingin sa kanya. Saka bakit hindi po mayaman ang gusto niyo? Mayaman po ba talaga kayo? Oo, mayaman ako, Andrea. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita minahal. Minahal kita dahil sa kung sino ka. Sabi ni William. Di po ako sigurado bakit po ba ako may ganitong marka sa mukha. Sabi ni Andrea, umiling. Andrea, ang birthmark mo bahagi ng kung sino ka. Hindi to ang nagdidikta ng halaga mo. Hinawakan ni William ang kanyang kamay. Pero ang nanay ko po eh, ayaw niya sa akin dahil dito. Sabi ni Andrea malungkot. Hindi totoo yan, Andrea. Sabi ni Marisa, pumasok sa kwarto dala ang isang bouquet ng bulaklak. Ayaw niya sa'yo dahil lagi kami problema. Pero ako, kapatid mo, mahal na mahal kita. William, bakit ka nag-abala? Marisa, binibisita ko lang ang girlfriend ko. Sabi ni William, walang emosyon. Girlfriend? Hindi niya nga kayo maalala? Sabi ni Marisa, tumawa. Sa tingin ko, William, dapat ako na lang ang bisitahin mo. Mas maaalala ko pa mga bagay-bagay. Marisa, tumigil ka. Bakit? Hindi ba totoong sinasabi ko na ako mas karapat-dapat sa'yo? Mas maganda ako. Mas matalino. Mas buo. Sabi ni Marisa. Marisa, wala kang karapatan na questionin ang pagmamahala namin ni Andrea. Maring sabi ni William. Kahit ikaw. Talaga lang ha, tingnan natin, William. Nakangising umalis si Marisa. Sa mga sumunod na araw, lalong naging agresibo sina Aling Corina at Marisa. Kinukumbinsi nila si Andrea na si William isang mapanlinlang na tao, na pinaglalaroan lang siya, at si Marisa ang tunay na mahal ni William. Andrea, huwag ka maniwala sa William na yan.
Gusto lang niya ang pera mo at ang pagkatapos nun iiwan ka rin niya. Sabi ni Aling Corina. Pera? Pero wala naman po akong pera, Mommy. Sabi ni Andrea, nalilito. Ay, wala. Hindi mo ba alam na mayaman ka rin dahil mayaman ang pamilya namin? Sabi ni Aling Corina, nagsinungaling. Pero si William, ibang klase yan. Gusto niya lang kunin ang lahat ng meron ka. Pero bakit po siya nagiging mabait sa akin? Peke lang yan, iha. Peke! Biglang sumingit si Marisa. Ako nga ang tunay niyang mahal eh. Nagpapanggap lang siya na may gusto sa iyo dahil nagpapakyut ka. Pero ako, pinagtapat niya sa akin na ako ang tunay niyang mahal. Hindi totoo yan, Andrea. Marisa, Aling Corina. Bakit niyo to ginagawa kay Andrea? Sabi ni William na kasisimula lang pumasok. Bakit, William? Hindi ba totoo na mas mahal mo ako? Tanong ni Marisa lumapit kay William. Hindi ba totoo na pinagbibigyan mo lang ang kapatid ko para hindi siya masaktan? Marisa, tumigil ka sa kasinungalingan mo. Andrea, huwag ka maniwala sa kanila. Mahal kita. At ikaw lang ang minamahal ko. Sigaw ni William. Hindi ko alam kung sino paniniwala ako sa inyo. Mami, totoo po bang sinasabi ni William? Umiiyak na sabi ni Andrea. Hindi, iha. Nagpapanggap lang yan. Kami ang pamilya mo. Kami ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi ang dayuhang yan. Sabi ni Aling Corina, hinawakan ng kamay ni Andrea. Andrea, please. Sabi ni William, lumuhod sa harapan niya. Tandaan mo, ang pag-ibig natin, ang mga pangarap natin. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na ang birthmark mo hindi nagdidikta ng halaga mo? Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Andrea. Parang may pumitik sa kanyang isip. Ang salitang marka, ang mga salitang hindi nagdidikta ng halaga. Para bang narinig na niya yun dati. William, ano ba sinasabi mo? Aray, ang sakit ng ulo ko. Sige na, Andrea, hayaan mo muna siya. Sabi ni Aling Corina, hinila si Andrea. Kailangan mo magpahinga. William, umalis ka muna. Ginugulo mo lang ang isip ng anak ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Andrea. Hindi ko susukuan ang pagmamahala natin. Maring sabi ni William. Hindi sumuko si William. Araw-araw siyang bumibisita kay Andrea. Pinipilit na muling buuin ang kanilang mga alaala. Nagkukwento siya tungkol sa kanilang mga date, sa mga tawanan, sa kanilang mga pangarap. Pinakita niya mga larawan nila, ang mga video. Andrea, naalala mo ba tong picture na to? Sabi ni William, hawak ang isang litrato nila sa beach. Ito yung unang beses na hindi ka nahiya sa akin. Na nakita ang marka mo. Kasi ang sabi mo sa akin ayos lang. Hindi ko talaga maalala eh. Sabi ni Andrea ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang boses. May kirot na nararamdaman sa kanyang puso. Okay lang, Andrea, pero nandito ako para paalalahanan ka. Sabi ni William, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit ano pa man ang mangyari. Sa bawat kwentuhan, sa bawat alaala, unti-unting lumalawak ang mga crack sa amnesia ni Andrea. May mga sandali na parang may naririnig siyang pamilyar na tinig. May nakikita siyang pamilyar na imahe. Isang araw habang nagkikwento si William tungkol sa una nilang pag-uusap sa coffee shop, biglang sumakit ang ulo ni Andrea. Ang Americano Black. Sinabi mo yan sa akin. Sa coffee shop. Bulong ni Andrea. Nagulat si William. Andrea, naaalala mo na? Oo. At sinabi mong maganda ang pangalan ko. Andrea. Sabi ni Andrea, unti-unti nang bumabalik ang mga alaala. Niyakap ni William si Andrea na mahigpit. Ay, salamat sa Diyos, Andrea. Naalala mo na. William. Sabi ni Andrea na umiiyak. Naalala ko ng lahat. Ang pamilya ko, ang ginawa nila at ang pagmamahal mo sa akin. Pumasok sina Aling Corina at Marisa, balak magdala ng pagkain para kay Andrea. Nakita nila si William at Andrea na magkayakap. Ano yan, William? Bakit ka nandito na naman? Sabi ni Aling Corina, nagalit. Mami, narinig ko na ang lahat. Sabi ni Andrea, kumalas sa yakap ni William. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng tapang. At alam ko na ang katotohanan.
Anong katotohanan na pinaglalaroan ka lang niya? Sabi ni Aling Corina, pilit na pinaninindigan ang kasinungalingan. Hindi, Mami. Ang katotohanan, William loves me. At kayong sumisira sa akin. Kayo ang ayaw sa akin dahil sa marka ko. Sabi ni Andrea na tumayo. Pero hindi na ako magtatago. Hindi na ako matatakot dahil sa markang to. Natuto ako maging matatag. At dahil sa pagmamahal ni William, natuto akong tanggapin ang sarili ko. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo ba ako mahal? Kapatid mo ako. Tanong ni Marisa nagpapakyut. Oo, kapatid kita. Pero hindi mo ako minahal. Gusto mo lang gamitin si William. Tama na. Hindi ko nahahayaan na saktan niyo pa ako at si William. Nagulat si Aling Corina at Marisa. Hindi nila inasahan na magiging ganun katatag si Andrea. Mula noon, naging ganap na si Andrea. Hindi na siya nagtatago sa anino. Hindi na siya natatakot sa mga tingin ng iba. Hinarap niya ang kanyang pamilya. Matapang siyang nagpatawad. Ngunit nagtakda ng matibay na hangganan. Mami, ate, mahal ko kayo. Pamilya ko kayo. Pero hindi ko na kayo hahayaan na mandaya o manlinla. Gusto ko magkaroon tayo ng normal na relasyon. Kung hindi, kailangan ko po munang lumayo. Sabi ni Andrea. Andrea, anak. Patawarin mo kami, nagkamali kami. Nabulag kami sa pera, pero mahal ka namin, anak. Sabi ni Aling Corina na umiiyak. Mami, kung mahal niyo ako, bakit niyo naman ako sinaktan ng ganun? Kung mahal niyo ako, bakit niyo ako tinakwil dahil sa marka ko? Tanong ni Andrea na lumuluha. Andrea, pakiusap, sabi ni Marisa na umiiyak. Kapatid ko, patawarin mo sana ako. Pagpapatawad, hindi madali yan, pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero kung uulitin niyo pa, wala na tayong babalikan pa. Salamat anak, salamat, sabi ni Aling Corina. Niyakap ni William si Andrea. Proud ako sa iyo, Andrea. Napakatatag mo. Dahil sa iyo, William. Ikaw nagbigay sa akin ng lakas eh. Sa huling pagkakataon, nagkaroon ng paghaharap si Andrea at ang kaniyang pamilya. Sinikap nilang humingi ng kapatawaran, bagamat may bahid pa rin ang pag-aalangan. Sinabi ni Andrea na handa siyang magpatawad, pero kailangan ng panahon para hilumin ang sugat. Okay lang, Andrea, hayaan mo. Lahat ng sugat gumagaling. Ang mahalaga, alam mo na ang halaga mo. At maramdaman mo ang tunay na pagmamahal. 1 taon pagkatapos ng aksidente, nagpakasal si Andrea at William. Sa araw ng kanilang kasal, naroon ang pamilya ni Andrea, kasama na sina Aling Corina at Marisa, na sa huli, nakita ang liwanag at nagbago ang kanilang pagtingin kay Andrea. Andrea, anak, ang ganda-ganda mo. Patawarin mo kami, anak ha. Ang laki ng kasalanan namin sa iyo. Okay na po yan, Mami. Nakaraan na yan. Tapos na. Ang mahalaga, yung ngayon. At ang kinabukasan po. Sagot ni Andrea. Si Marisa naman lumapit kay Andrea. Hawak ang kanyang kamay. Maraming salamat ha. Pinatawad mo ako. Maraming salamat. Salamat din sa opportunity na makapagbago ka, Ate Marisa. Sabi naman ni Andrea. Sa harap ng altar, habang nagpapalitan sila ng panata, nagsalita si William. Andrea, mula sa araw na nakita kita, alam kong ikaw ang para sa akin. Ang iyong birthmark, hindi nagpabago sa aking paningin. Ito ay nagbigay sa iyo ng kakaibang kagandahan na nagpapakita ng iyong lakas at katatagan. Sabi ni William nakangiti. Sa harap ng Diyos, ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako ko. Mamahalin kita ng walang hanggan. Palagi kitang ipagtatanggol at magiging sandigan mo ko sa lahat ng oras. Tumulo ang luha ni Andrea. William, ikaw ang aking himala. Ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Ikaw ang nagpakita sa akin
na hindi ang panlabasan yung mahalaga, kundi kung ano yung nasa puso ng tao. Sabi ni Andrea. Mahal na mahal kita, William. Higit pa sa salita. Naghalikan sila at nagpalakpakan ng lahat. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa puso, hindi sa mata. Nahanap ni Andrea ang kanyang sarili, ang kanyang lakas at ang tunay na pagmamahal sa piling ni William. Sila ay nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok at namuhay ng masaya at puno ng pagmamahalan. Kasama ang pamilya, natuto ring magmahal at tumanggap. Ang kwento ni Andrea at William ay hindi lang tungkol sa pagmamahal ng dalawang tao, kundi tungkol din sa pagtanggap sa sarili at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang birthmark ni Andrea, na dati ay simbolo ng pagtanggi, naging simbolo ng kanyang lakas at kagandahan ng kalooban. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga sugat na kailangang paghilumin at mga pagsubok na kailangan lampasan. Minsan, ang mga taong inaasahan nating kakampi ay sila pang nagiging dahilan ng ating sakit. Ngunit sa dulo ng lahat, may mga pag-ibig na kahit gaano pa kalakas ang unos, hindi basta-basta nawawala. Ano nga ba ang mangyayari sa kanilang kwento? Magtatagumpay kaya ang kanilang pagmamahalan o tuluyan itong mawawala sa gitna ng mga lihim at kapalaran? Kung gusto mong malaman ang kabuuan ng kanilang kwento, manatili lamang sa Ever After Tales. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilig at magpapaisip sa atin tungkol sa tunay na pag-ibig. Dahil minsan, ang mga kwentong akala natin ay tapos na, ay doon pa lang pala nagsisimula ang kanilang ever after.